Po mga kababayan mo sir, this is Jam the Filipino channel ang inyong pong likod. So today is December 9, 2025. Tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Aqua Private Residences, sa may Livingstone Tower, Barangka Drive, Hulo, Mandaluyong po yan. At dadalhin po natin sa High Precision Diagnostic Plus Rockwell Power Plant Moon, Hidalgo Drive, Poblacion, Makati po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Bano. Samantala, ay balikan natin si Kelly. Nandiyan na ba? Si Steve, nandiyan na. Wala pa rin. Okay, so mamaya-maya, no? Balikan natin yung iba pang report. Okay na si Steve. Okay. Paano ka lang, ayan, layong kilalanin ang EJK victims, inihain naman po sa kamera. Yan ang balitang kumpirmado. Ay, hindi pala. Sorry. Hindi ito yung kay Steve. Ito yung kay Steve. Sandali po, ayan, dating Pangasinan 4th District Representative Christopher De Venecia, wala umanong reklamo sa Office of the Ombudsman kaugnay na maanumalyang flood control project. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, Radio Patrol, Steve Raz. Steve? Base sa kopya ng clearance mula sa Office of the Ombudsman na inisyu noong December 2, wala nang natiting reklamong kriminal o administratibo laban kay dating Pangasinan 4th District Representative Christopher De Venecia. Hindi matapos na magsampa ng reklamong malversation of public funds at plunder, si Jaime Aquino ng samahan ng mga operator at super ng tricycle ng Pangasinan laban kay De Venecia, kay Dual Mayor Kalugay at ibang kaugnay ng Manay Manumalyong Flood Control Project. Ang proyektohan nila ay nagkakahalaga umano ng higit 286 million pesos at wala umunong pakinabang dahil batay sa inspeksyon, mga bato lamang ang mangihinas sa lugar ng proyekto. Pero sa aming interview, sinabi ng Assistant Ombudsman Leo Clavano na kukumpirmahin pa nila ito sa kanilang clearance section para maberifika kung wala nang reklamong nakasampa laban sa dating kongresista. Una nang itinanggi ni Venecia ang umaring ghost flood control project sa kanyang distrito. Giit niya, walang basihan ng alegasyon at lahat ng proyekto ay dokumentado at maayos na naitagawa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Ibras, CCMF. Maraming salamat, Radyo Patrol, Steve Raz. Isa pang balita, 20 barko ng China na monitor naman ng Philippine Navy sa West Philippine Sea ngayong Disyembre. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene? Nasa kabuang 20 barko ng China ang namataan ng hukbong pandagat sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea sa unang linggo ng buwan ng Disyembre. Sa punong balitaan sa kampo, ginagawa sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na 5 China Coast Guard vessel at 2 PLA Navy vessel ang namataan sa Panatag Shoal. Isang PLA Navy vessel at 6 na CCG vessel ang nakita sa Ayungin Shoal, habang isang barkong pandigma ng China at 2 China Coast Guard vessel ang namataan sa Ecuador. Mayroon ding namataan 2 Chinese warships at isang China Coast Guard vessel sa Pag-asa Island. Maliban pa rito, may iniulat din nila sa aabot sa 101 Chinese maritime militia vessels ang naismatan sa West Philippine Sea. Pero nilinaw niya na hindi ito tinuturing na unusual dahil po ang paluanin sa 300 hanggang 350 Chinese maritime militia vessel ang normal na bilang nito na namumonitor sa lugar sa mga normal na araw. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Marlene Padierno, DZS.
mm. Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos. At yan po ang mga balita ng ating mga Radio Patrol. Basta't may nangyari, nakareport agad sa Daily Citizen. Radyo Patrol sa Istreta. Okay, eto na po. Ulitin ko yung ating teaser ngayong hapon na to, no? Yung ating pakiliti dun sa ating mga pag-uusapan. Yun nga po, ang kwento po ng isang lalaki na dumaranas po ng mental health challenges. Ang tanong, makakabangon nga ba siya kahit walang suporta ng pamilya? Ano ba ang mga dapat niyang gawin para mas unti-unti siyang makabalik sa dati? Yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon sa kabuuan po yan ng Ako To, si Chang Ami. Ang oras, alas 3:19 ng hapon. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng GCash. Ngayong papalapit na ang Pasko, bukod sa sangkatutak na regalo, umaapaw na rin ang tech scams. Huwag mag-click ng mga kahina-hinalang links para palagi tayong GC. Maging mapagmatsyag at mag-report agad sa otoridad para hindi mabiktima. Huwag hayaang sirain ng scammers ang diwa ng pagbibigayan at pagmamahala. Isang paalala mula sa GCash. Basta may link, huwag i-click. SMS spoofing scam yan. GCash is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. Ako to, si Chang Ami. Ang kampanay, tuluyang nagiging tayong lahat ay manalag ng bendisyon. Kapag napagtanda, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Kinagisang simbang gabi, huwag natin sikutin, pagkat tayo'y may tulong sa pananalag. Ang kampanang simbahan ay nagsisimba, tayong lahat manalagang habang nagsisimba. Ang kampanay tuluyan ng gigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag natatanda, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Flemex. Ubo ng anak, nakababahala, makaplema. Para dyan, Flemex for Kids ang pambatuko. Ang Flemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalapas ng plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Raciambao po, nag-reflex for Flemex. Ang batang lagundi, Flemex. Mommy, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Flemex. Basta AMDZMM. Ako to, si Chang Ami. Kwento mo kay Chang. Kwento mo kay Chang Abi. Okay, balik po tayo dito sa Ako To, si Chang Ami. Ito pa rin po ang inyong ating Aimee. At ngayon, bago natin ipakilala ang ating makakausap, ang lumapit po sa ating programa para humingi ng payo mula sa eksperto. Konting background lamang po. Siya po ay 28 anyos. Tawagin natin siya sa alias na Drew, taga Mandaluyong City. Si Drew po ay nagpa-check up sa isang psychologist noong June 20. Agad siyang ipaaresto sa oras na lumabas ang kanyang warrant of arrest kaugnay sa anomalya sa flood control project sa bansa. Antabayanan po ang iba pang detalye ng balitang yan sa ating istasyon at sa newscast mamaya. Super balita sa hapon, hatid ni Kay Morales. Sumeradyo, DZWD, Last Road. SOS.
at ni Cory Season ang Hall of Fame Award. Ang Pinoy MD sa Super Radio DZBB naman ang pinaragalan sa program category. Tinanggap naman ni Makay Quadra ang parangal para sa behind the scene category. Maraming salamat po sa pagpapahalaga sa aming serbisyo, mga kapuso. Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC capsule, dito ako bili. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Taus-puso po ang aming pasasalamat sa muling pagkilala ng People Management Association of the Philippines sa Super Radio DZBB sa 13th Makatao Awards for Media Excellence. Inawaran ng special citation ang Super Radio DZBB bilang Station of the Year. Kinilala naman si Joel Reyes-Obel bilang Best Radio News Program Host at Best Radio Public Affairs Program Host. Itinanghal naman bilang Best News Public Affairs Program ang saksi sa Double B. Para sa inyo ito, mga kapuso. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ng Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Pakinggan ngayong Biyernes sa Suma sa Puso. Ang sabi ko, ayoko. Aalis ako ngayon at ikaw ang bahala sa mga bata. Total, papunta na si Mama, hindi ka naman siguro sobrang mahihirapan. Ilang oras lang ako mawawala, Marcelo. Ilang oras mo lang aalagaan ang mga anak mo. Hindi mo naman siguro yan ikakamatay. Mga kapuso, shoutout muna tayo bago tayo magpaalam, ha? Shoutout din sa mga estudyante uli, ha? Ulitin ko kasi ilang batch sila dito. Yung mga estudyante ng Potter and Clay sa Malabon. Ayan, yung mga junior high school students. Nandito po sila, bumibisita sa amin sa Super Radio. At doon sa kapitbahay namin, sa tabi lang po ng booth namin. Sa Barangay LS. Ayan, bumibisita po sila. Maraming salamat sa inyong pagbisita dito, ha? Follow nyo kami sa aming social media accounts. Shoutout tayo kay Nelson Teresita, kay Maria, Jem, kay James Lueg, shoutout kay Aljor. Good afternoon din sa iyo. Kay Luzminda, kay Victoria, mula sa probinsya ng Biliran. At kay Jeffrey. Naku, si Babette nahuli ng hindi na inabot yung kay attorney said. Oo, hindi natin nabasa yung tanong, pasensya na, ha. Nasa 13 million ang ginastos ng SHS sa tissue paper. 13 million sa tissue paper. Yes, ma'am. Kabayan mo yun ngayon. Sabi ko ng COA. Oo. Over last year. Last year. Last year. Oo. Ito yun. Sa SSS ba to sa Bulacan? Yun nga, ang Antigo Metro Manila. Oo. NCR. Yun ang mga kailangan natin tingnan. Oo. May 30 million, di ba? Kasi baka sa buong Pilipinas yan, tapos sa isang taon, baka nga pwede. At saka yung tissue paper na ba yan, sa staff lang o pati dun sa pang-araw-araw ng mga mamamayang nangangailangan ng servisyo. Baka pati sa bahay. That's another problem. Sa bahay. Dr. Jean, salamat po sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Good afternoon. Thank you sa mga nanonood ng DZXL. DZXL Exclusive. Maraming salamat at si Dr. Jill Encinas Franco, Professor, Department of Political Science, UP, Diliman. Uy, sabi ko, Ito po yun. Professor, sa tingin niyo ba, kaya niya pina-certify urgent, na
itong mga batas na ito sa number one kasi itong tawag dito yung party list system, may reforma na yan, di ba? Ako na ginawa ng pamana ang posisyon. Tapos itong anti-dynasty bill, dahil ba unpopular na siya, accepted na niya sa sarili niya bilang si Pangulong Marcos, ako'y unpopular na. So sabi ni Professor Kiss. So, nakita na ni Pangulong Marcos na bumabagsak na yung kanyang popularidad, nasisira na siya, sinisira pa siya ng utol niya, di ba? So, kaya wala na siyang choice kundi ipa-certify as urgent itong mga bills na talagang matagal ng panawagan ng taong bayan na dapat maging isang batas. Importante po ito, number one, yung ICI, of course. Alam na ko natin yan. Para sa mga may ganito kalalaki mga isa lang ang kasya. at Dapat corruption. pwedeng Pero ako, dalawa mas dito. mas feel kong pag-usapan Para mabilis etong po. usapin sa tawag dito sa anti-dynasty bill. Oo, yung anti-dynasty bill Iikot ka rin naman dun, di ba? na hindi daw pwedeng Kaso, Kaya ibig sabihin, pero magkasya din ang dalawa. kasambahay. hindi. Kung bababa na ako, mas Pinapwesto. mabilis, di ba? Oo, pati Ganun din po, pati iikot din po. Gabit, pinapwesto. Oo, mayor ng San Juan. Ay, ano ba yun? Nabanggit Ay, ko. yung ano po natin talaga. Para pag ano Nilalagay eh. San Juan. 126. Nilalagay kasi Opo. Mayor ng isang lugar, di ba? Si Mrs. Tapos sa kabila. Hindi na pwedeng ganon. Hindi na pwedeng ganon. At ito importante po ito Itong, ito nga pala, tanong nga pala ito. Oo nga pala. Oo, at yung isang Ingat po, God bless po. ayon din ako rito sa party list system na dapat magbibigay na. Diba? Magbibigay na nga yung yung mga kasama, babalik po tayo. Oras po natin tatapos 24. CXL, pulso ng Metro. Ayun, so na-drop na natin siya. Maraming salamat po sa panonood. Grabe traffic. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po. At tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.